Dahil sa mga pagyanig ay nabitiwan ng Little Human si Usopp, kaya pinilit ni Leon na mailigtas pa rin ito. Pagkatapos ng mga pagyanig ay labis ang pinsala na dinulot nito kaya nangangambang madamay ang mga tao. Hinahanap ni Zoro sila Luffy at Law, nang makitang nakasabit ang dalawa sa itaas. Ngunit nang mahulog sila ay nadaganan pa si Law. Kalaunan ay nakita sila ni Cavendish, nang bigla silang atakihin nito dahil inagaw daw sa kanya ang atensyon ng media. Pero sinabi ni Cavendish na hindi na siya galit kay Luffy dahil iniligtas naman siya ni Usopp mula sa pagiging laruan. Ibinibigay ni Mr. Goldie ang sombrero ni Law pero walang tiwala ang warlord sa kanya. Ngunit binigay na lang niya ito dahil balak niya daw na patayin si Doflamingo. Pero ayaw pumayag ng bida. Saka nang arap si Cavendish na mas magiging sikat siya pag napatay niya si Doflamingo. Pero habang nag-i-imagine si Mr. Goldilocks ay iniwan na siya ng mga bida. Hinahanap ng mga bata ni Doflamingo ang katawan nila Luffy. Nang magsalita si Pika ay pinipigil ng mga ito na matawa. At nang maalala ni Pika si Luffy ay nanginginig ito sa sobrang inis. Tumatakbo sila Luffy pero nakita sila ng mga nais silang hulihin. Ngunit dahil sa galing sa pakikipaglaban nila Luffy at Zoro ay mabilis lang nilang tinalo ang mga ito. Ngunit meron pang mga paparating. At kasama na dito sila Dun Chinjao at dalawang alalay nito. Saka umatake si Chinjao pero ang mga bounty hunter ang tinamaan. Ngunit sinabi ng matanda na nagpapasalamat siya dahil iniligtas siya ni God Usopp kaya naman tatalunin niya daw si Doflamingo para kay Luffy. Pero nais talaga ng bida na siya ang makakatalo kay Joker. Dumating si Hodge Rodin na balak din na patayin si Doflamingo bilang pasasalamat. At ang lahat ng mga malalakas na kalahok sa Coliseum ay nais na rin patayin si Doflamingo dahil iniligtas daw sila ni God Usopp. Giit ni Zoro na maging backup na lang sila pero ayaw ng mga ito. Saka sinabi ng bida na siya na ang bahala sa warlord. Pero pinipilit siya ng mga ito upang maibalik daw nila ang kabutihan ni Usopp. Kalaunan ay dumating ang mga dati ring alipin ngunit nais nilang patayin sila Luffy kaya binanata nila Hodge Rodin ang mga ito. Tapos nakita din ni Luffy ang alaga niyang fighting ball. Kaya ginamit nila itong sasakyan at sumugod sa mga bata ni Doffy. Saka sumama na rin sa kanila ang lahat ng mga natulungan ni God Usopp. Nang makita sila ni Pika ay naghanda ito sa pag-atake. Tapos pinagtawanan din nila ang boses nitong tunog itik. Kaya ubos lakas itong umatake sa kanila gamit ang napakalaking kamay. Ngunit ginamit ni Elas Abelio ang malakas niyang suntok at ginamit ni Chinjao ang ulo niya kaya nagawa nilang mawasak ang kamay nito. At nawasak din ang buong braso ng golem. Dahil dito ay nahuhulugan ng mga bato ang mga tao sa ibaba. Ngunit magaling umilag si Musi na alaga ng ating bida. Sumama sa kanila ang dalawa pero pinapaalis ni Luffy ang mga ito. Nakita ng mga bantay na tumatalsik sa ere ang mga kasamahan nila dahil pala sa kagagawa nila Sai at Bo. Sila Luffy ay tumalon sa mga bantay. Saka sinuntok ni Ijo ang mga ito kaya sumabog. Kaya natakot ang iba pero nasa likod si Orlumbus kaya tinapos sila nito. Dahil sa mga bagong kakampi ay hindi napigilan sila Luffy sa pagsugod. Saka binalibag din ng Giant ang mga ito. Tapos nagpunta pala si Cavendish sa sinasakyan nila at nagpapakyut pa ito kaya sinipa siya ng ating bida. Ngunit tinapos niya pa rin ang mga bata ni Doffy sa paligid. Saka nagpatuloy silang lahat sa pagsugod. Pero nag-aaway pa ang mga ito kung sino ang kakalaban kay Doflamingo. Nakita na naman ni Pika ang ating bida, kaya naghanda itong suntukin sila. Naiinis na sila Chinjao at Elas Abelio. Giit ni Zoro na kailangan nilang malaman ang kahinaan nito. Nagtanong sila kay Dagama pero sinabi nitong tumakbo muna sila. Dahil sa lakas ng suntok ay tila isang delubyo ang naranasan ng buong Dressrosa kaya nadamay din pati mga marine. Pagkatapos ay hindi nila mahanap sila Luffy. Nang makita na umaakyat na sila sa balikat ni Pika. Ngunit nandoon pa rin pala ang dalawa kaya nagalit si Luffy. Pero natakot sila dahil tinitignan na pala sila ng golem. Tapos muli pang nabubuo ang kamay nito. Tumalo ng bida at gumamit ng Gear 3 sa kanilagyan pa niya ito ng armament hockey at matapang na sumugod patungo sa mukha ni Pika. Ngunit paparating na rin ang suntok ng golem pero naunang tumama ang suntok ng ating bida sa pagmumukha nito kaya tuluyang nawasak. Nakarating ang balita kay Isho na maraming naging bagong kakampi ang Straw Hat. Kaya tumawag siya kay Bastille at ipinag-utos na tawagin ng lahat ng Navy officer na nasa isla at magkita daw sila sa paanan ng palasyo. Inaabangan ng mga tao si Kiros para sa bounty nito. Ang ibang mga tao naman ay nakokontrol pa rin ni Doflamingo. Tuwang-tuwa si Barto dahil kasama niya ang mga idol. Ngunit mula sa ibaba ay may umatake dahil nais ng mga ito na kunin ang mga bounty nila, hanggang sa makapitan nito si Rebecca sa paa. Ngunit bago pa siya makabitaw ay ginamit ni Robin ang Devil Fruit saka pinagsasampal ang mukha nito. Kalaunan ay nakaakyat na rin sila sa itaas, kaya tinanggal na ni Robin ang net at nahulog ang mga siraulo. Nakita nilang nawasak ang ulo ng golem pero alam ni Zoro na buhay pa si Pika kaya gumamit siya ng observation hockey kaya nalaman ang lokasyon nito. Ngunit tuluyan na rin itong nagpakita sa kanila saka kinuha nito ang malaking espada. At takot na takot sila dahil aatake na si Pika. Pero tumatawa pa si Luffy na kinarga ang mga ito kaya hindi sila tinamaan.
At sa muling pag-atake ni Pika ay sinalag na ito ni Zoro. At si Luffy ay nagpatuloy sa pagpunta kay Doflamingo. Tapos tinukso ni Zoro na boses ipis si Pika kaya nagalit ito sa kanya. Tumigil sa paggalaw ang golem nang mawasak ang ulo nito. Kaya sumugod na rin ang mga bagong kakampi ni Luffy patungo kay Doflamingo. Ngunit pinagbabaril sila ng mga bantay pero sinagasaan lang nila ang mga ito. Samantala sa itaas ay naghihintay lang ang mga officer ni Doflamingo. Sila Isho naman ay patungo sa meeting place na itinakda niya. Si Kiros ay pinagbabaril ng mga tao para sa bounty niya, habang sila Luffy ang nangunguna sa pagsugod kay Doflamingo. Si Frankie ay natagpuan na rin ang factory, kaya inihanda niya ang Radical Beam pero binalibag siya ni Senyor Pink kaya sa likod tumama ang malakas na atake ng cyborg. Sinabi ni Kiros na mali ang kanilang desisyon na dakpin sila dahil si Doffy ang kalaban, saka siya tumakas sa mga ito. Si Zoro ay patuloy ang pakikipaglaban kay Pika, at patuloy din itong tinutukso na boses ipis ang kalaban kaya galit na galit siyang inatake nito. Pero nakaligtas si Zoro at patuloy itong tinawag na ipis kaya inatake siya nito nang walang tigil. Dahil sa mga nangyari ay nagpasya na rin si Lo na tumulong tapusin si Doflamingo. Sa kakinwento ni Lo na ang hinahangaan niyang tao ay pinatay daw ni Joker. At ito ay walang iba kundi ang biological brother ni Doffy. Nahanap na rin ni Violet ang susi para kay Lo. Saka sinabi ng dalaga kay King Rico na nagtitiwala siyang maililigtas ng Straw Hat ang kaharian nila. Pinakilala ng Tontate tribe si Usopp na kanilang hero kay King Rico. Saka sinabi ni Leo na kailangan nilang magtiwala sa Straw Hat dahil ito ang kanilang mga hero. Si Rebecca ay nais kunin ng susi upang siya ang mag-deliver nito kay Luffy. Kaya nagpasya din sila Leo na sumama. At ang ibang Tontate ay magpupunta sa factory upang iligtas ang kanilang prinsesa. Nang pinagbabaril sila Luffy ay nagpalobo ito ng katawan kaya bumalik sa kanila ang mga bala. Nababahala si Dellinger dahil umaakyat na sa kanila ang mga kalahok sa Coliseum. Si Luffy naman ay pinagsusuntok ang mga bantay nila upang magpatuloy sa pagsugod kay Doflamingo. Nang may dumating na bagong batch ay pinagsisipa niya naman ang mga ito. Kaya lalo siyang naging idol nila Abdullah at Jeet. Nakaakyat na si Cavendish sakay ng kabayo, pati si Ijo na agad na sinuntok ang mga kalaban. Maging ang iba pang sumali sa Coliseum ay nakaakyat na rin. Giit ni Lauji na disappointing with the capital letter G daw ang mga bata nila. Muntik nang tamaan ni Orlumbus si Blue Gilly kaya nagkainitan ang dalawa. Ngunit si Cavendish ay patuloy sa pagsugod kaya sumugod na rin ang dalawa. Nakita ni Baby 5 na may pumipigil daw sa mga Navy gamit ang apoy. At ito ay walang iba kundi ang bagong Devil Fruit user na si Sabo na pinipigilan ng Admiral upang hindi niya mapigilan ang mga kakampi ni Luffy. Tanong ni Isho kung trabaho ba ng Revolutionary Army ang protektahan ng mga pirata. Giit ni Sabo na ginagawa niya lang ito para sa kanyang kapatid. Pinakita ang napakaraming marine na tinalo ni Sabo. Kaya tinutukan siya ng mga baril ng mga ito. Saka siya pinaputukan ng bazooka ng isang marine. Ngunit dahil isa siyang apoy ay hindi ito nasaktan. Kaya pinagbabaril siya ng lahat ng mga ito ngunit baliwala ang lahat ng mga bala sa kanyang katawan. Nang kumilos si Sabo ay sinunog niya ang isa at winasak ang sandata ng iba pa. At binaril siya ng bazooka kaya winasak niya rin ito kaya sumabog sa marine ang sandata. Saka tumalon si Sabo at gumamit ng fire fist sa mga marine. Pinatigil ni Bastille ang mga tauhan dahil walang kwenta ang mga atake nila. Saka ito umatake ngunit nakailag si Sabo. Kaya ang mga gusali sa likod ang nahiwa ng Vice Admiral. Tapos nagpatuloy pa ito sa pag-atake sa Chief of Staff ng Revolutionary Army. Ngunit sa susunod nitong atake ay ginamit ni Sabo ang Dragon Claw para pigilan ito tapos nagawa pa niyang mawasak ang espada. Tapos ginamit niya ito sa mukha ng Vice Admiral kaya nabutas ang maskara nito. Nang mapansin ni Sabo na may paparating na bulalakaw. At dahil sa birdcage ay naslice ang bulalakaw kaya naiba ang direksyon nito at muntik ng tamaan ang mga tao. Giit ni Sabo na hindi niya pa ginagamit ang tunay niyang kapangyarihan. Saka pinakita si Bastille na natalo ng binata. Nagtataka si Isho dahil akala niya ay si Ace lang ang adopted brother ni Luffy. Kaya naalala ni Sabo nung uminom sila ng alak upang maging tanda na sila ay magkakapatid. Saka sinabi ni Sabo na kung mangailangan si Luffy ng tulong niya ay agad siyang sasaklolo dahil ayaw niya nang mawalan pa ng kapatid. Gumamit si Isho ng gravity pero hindi alintana ni Sabo. Kaya kinuha niya ang sandata at saka gumamit ng bago niyang kapangyarihang apoy. Saka siya tumalon at sumugod sa Navy Admiral kaya talsik ang mga bata ni Isho. Patuloy ang pagsugod ni Luffy sakay ng Grim Reaper Ball kaya inararo nito at pinagsisipa ang mga bata ni Doflamingo. Ngunit sa unahan ay may tumatalo sa mga kalaban dahil nauna na pala doon si Cavendish. Tapos sinabing siya ang mauuna saka ito tumakbo. Saka makikita na tinatapos na ng mga naging kalahok ng Coliseum ang mga tauhan ni Doffy na nandoon.
Sila Luffy naman ay walang tigil pa rin na pinagbabaril ng mga ito, kaya pinagsusuntok at sipa sila ng ating bida. Maging ang dalawang kasama ay tumutulong kay Luffy. Nang sa likod ng mga ito ay dumating si Bobby Funk, kaya walang tigil silang pinagsusuntok nito. Hindi pa nila nakilala si Bobby Funk dahil nagsanib sila ng kapatid nito, pero nais daw nitong makarating sila Luffy kay Doflamingo. Saka dinala sila nito sa lihim na lagusan patungo sa palasyo, kaya walang pag-aalinlangan na pumasok ang bida ngunit nahulog ang dalawang engot, pero nagpatuloy pa rin sa pagsugod si Luffy. Kalaunan ay tumawag si Robin sa captain at sinabing nahanap nila ang susi sa Sea Prism Stone ni Law. Giit ni Leo na sasamahan niya ang mga ito na dalhin ang susi sa kanila. Napag-alaman na niloko lang pala ni Bobby Funk si Luffy dahil isang trap pala ang pinasukan nito. Kalaunan ay dumating ang maraming mga beetle. Saka sinabi ni Leo na ito daw ang gagamitin nilang sasakyan kaya nagtataka ang lahat. Binigay sa kanila ni Kabo ang mga tali at hawakan daw nila ito ng mahigpit. Tapos itinulak sila ni Leo kaya napilitang tumalon ng tatlo. Ngunit sa tulong ng mga beetle ay naging mabagal ang kanilang pagbagsak, kaya nagagamit nila ang mga ito upang tumalon-talon sa mga bubungan. Pinagbabaril ni Frankie si Senior Pink ngunit hindi ito matamaan kahit na anong gawin. Tapos nahuli pa siya nito, ngunit ginamit ng cyborg ang strong right sa Senior pero hindi tinamaan. Kaya hinamon pa siya ni Senior Pink. Sila Zoro at Pika ay patuloy ang bakbakan gamit ang mga espada. Sumugod si Zoro kaya sumanib na naman sa bato si Pika at sinubukang ilibing ng buhay ang swordsman pero nahiwa niya ang mga bato. Samantala isasagawa na sana nila Bobby Funk ang ambush nang biglang may umatake sa kanila mula sa likod. Napansin ni Law na papunta sa ibaba ang lagusan, kaya pinatigil nila si Musi dahil may tubig. Saka nakita nila ang dead end, at may narinig silang paparating mula sa likod na walang iba kundi si Doflamingo. Habang papalapit si Doflamingo ay kinakabahan ang dalawa. Kaagad na sumuntok ang bida ngunit na-deflect lang ito ni Joker. Saka pinagbabaril nito si Musi gamit ang mga string. Kaya natumba na ang alaga ni Luffy at nahulog ang ating bida sa tubig. Sinabi ni Joker na kayang-kaya niyang patayin ngayon ang dalawa. Ngunit tinanong niya muna si Law kung bakit ito nagbago dahil noon ay magkapareho daw sila nito ng ugali. Sagot ni Law na ayaw niyang matulad sa isang sakim na tulad ni Joker. Ngunit bago pa sila tapusin ni Doflamingo ay dumating sila Jit at Abdullah na tinusok siya sa likod pero tumatawa pa ang Warlord kaya natakot ang dalawa. Giit ni Law na isa lang itong clone. Saka agad na iniligtas ng dalawa sila Law at Luffy. Nakikita ni Kiros ang kaguluhang nagaganap dahil sa pagkontrol ni Doffy sa mga tao. Binaril siya ng isa ngunit pinigilan ito ng isang matanda. Kaya ito ang uunahin ng bounty hunter. Pero agad siyang sinugod ni Kiros kaya bagsak ito. Saka nagpasalamat siya sa matanda. Ngunit nakikiusap ang matanda na magpahuli siya sa kanya para sa bounty. Sagot ni Kiros na kailangan niya pang talunin si Doflamingo upang matigil na ang kaguluhang ito. Nagpasalamat si Luffy dahil iniligtas siya ng dalawa. Saka sinabi ni Jit na niloko lang sila ni Kelly Funk kanina. Pero nang dumating ang clone ni Doflamingo ay mabilis lang itong pinatay. Nainis si Luffy dahil tila iniligtas pa sila ni Joker. Dahil dito ay naisip ni Luffy na gumawa ng sariling daan upang mabilis na makarating sa kinaroroonan ni Doflamingo. Nakaakyat na rin si Kiros nang marinig ang boses ni Luffy mula sa tunnel. Kalaunan ay nabigla ang lahat dahil sa pagyanig. Dahil sinuntok pala ng ating bida ng elephant gun ang bundok upang makagawa ng sariling lagusan. Tapos mahuhulugan sila Gladius ng malaking bato pero pinasabog niya lang ito. Pinag-utos ni Luffy kina Jit at Abdullah na alagaan si Musi. Saka umakyat ang bida sa itaas habang daladala niya si Law. Walang tigil ang bakbakan nila Sabo at Isho. Gumamit ng gravity ang Admiral sa binata. Tapos winasak niya pa ang lupa gamit ito. Pero kinontra ito ni Sabo gamit ang Dragon Claw kaya nagkaroon ng pagyanig. At sa muli nilang pagsugod sa isa't isa ay nagkaroon ng malaking apoy sa kinaroroonan nila. Giit ng Tontate tribe na sila na ang baalang magbukas sa pinto ng factory. Ngunit nagawa na naman siyang mabalibag ni Senior Pink. Habang nasa ere ay pinagbabaril sila Robin ng mga tao dahil sa mga bounty nila. At hindi makagamit ng barrier si Bardo dahil nakakapit siya sa tali. Giit ni Doffy na nanghihinayang siya dahil akala niya noon ay magiging kanang kamay niya si Law. Kaya naalala nung nais sumali ni Law sa kanilang pirate group habang may mga pampasabog sa katawan dahil isa siyang war freak noon. Nagtungo si Bellamy kay Doflamingo upang itanong kung may pag-asa pa siyang makasali sa grupo. Sagot ni Joker na magkaiba sila ng layunin dahil ang nais ni Joker ay ang wasakin ang mundo kaya nang inig sa takot si Bellamy. Patuloy pa rin sa pagsugod ang mga naging kakampi ng Straw Hat. Si Dellinger ay kinaharap si Suleiman kaya kumilos siya ng napakabilis para malito ito. Pero sa pag-atake ni Suleiman ay nauna siyang tamaan ng sungay ni Dellinger sa katawan kaya natalo ang executioner. Nangunguna sa kanilang hukbo ang mga executive ni Joker. Si Dun Chinjao ay inatake ng maraming palaso ngunit walang epekto ang mga ito sa katawan at nagawa pang mawasak ang kinaroroonan ng mga ito kaya nahulog sila sa bangin. Ngunit nahawakan niya ang isang patibong na ginawa ni Gladius kaya sumabog ito at nahulog ang matanda. Si Mock Vice naman ay tumalon at nagawa nitong
nitong madaganan si Bo. Naletigo ni Orlumbus si Lao Ji pero nakatakas ito, tapos tumalon at binigyan siya ng napakalakas na suntok sa pagmumukha. Sumugod si Dagama ngunit nagpalabas ng baril si Baby Five sa kanyang paa at pinagbabaril ang lalaki. Isang lalaki ang tinututukan ng baril ang asawa dahil kinokontrol siya ni Joker. Tumakbo naman ang asawa nito dala ang kanilang anak ngunit umiiyak na muling itinutok ng lalaki ang baril, mabuti ay dumating ang isang lalaki at ang mga kasama nito para pigilan ang mga kinokontrol pa rin ni Doflamingo. Saka nagpasalamat ang lalaki dahil muntik niya nang patayin ang kanyang mag-ina. Nakita ng dalawang mamamayan ang kinaroroonan nila King Rico at Usopp. Mabilis silang nagtungo sa mga kasama upang magplanong dakpin ang mga ito. Kaya agad silang nagtungo sa kinaroroonan nila Usopp. Sa junkyard naman ay hinahanap pa rin ni Kinemon si Kanjuro. Nang may marinig silang napakalakas humilik, sa loob ng Smile Factory ay pinagmamalupitan ng isang bantay ang mga alipin na tontota dahil natumba ang isang tangke. Sagot ni Chow na natumba lang daw ang mga ito dahil sa lindol. Ngunit ipinapangtakot pa rin ng mga bantay na para daw ito sa pangluna sa sakit ng kanilang prinsesa. Sa labas ay dumating ang hukbo ng Pink Bee Army. At sa utos ni Inel ay nagsimula silang kumilos. Nagmakaawa si Chow na makita ang kanilang prinsesa pero nilatigo lang siya ng bantay. Nang sa itaas ay nakita nila ang Pink Bee Tribe na gumawa ng mga letters para ipahatid ang mensahe na buksan nila ang gate. Sa utos ni Bian ay isinulat nilang naloko lang ni Doflamingo ang mga ito. Kaya inutusan niyang lumaban ang mga Tontate Tribe sa loob. Kaya agad na tumalon ang mga ito at pinagsasapok ang mga bantay. Muling umatake si Lao Ji kay Orlumbus. Si Mok Vice ay muntik na namang madaganan si Bo. Si Dun Chinjao naman pati na si Hodge Ruden ay pinasabog na naman ni Gladius. Si Blue Gilly ay natatalo din kay Dellinger. Ngunit sa muling pagsugod nito ay pinigilan siya ni Ijo. Pero minaliit pa sila ng tauhan ni Doffy. Nag-transform na isang revolver si Baby Five at tinutok kay Dagama. Kaya sumugod si Eles Abelio at sinuntok ito para iligtas ang tauhan. Sa likod ay narinig nilang dumating na doon si Luffy kasama si Lo. Saka dumating si Cavendish upang bigyan sila ng ride. Agad na sumakay ang bida at biglang nakasakay na rin sa kabayo si Kiros. Kaya nag-alala si Cavendish sa kabayo niya. Giit ni Kiros na nais niyang patayin si Doflamingo at pati na rin si Diamante. Nang makita nila na nakikipaglaban na ng sama-sama ang mga Coliseum participants dahil sa strategy ni Dagama. Dahil ang plano ay pigilan ng executives doon upang makapunta si Straw Hat Luffy kay Doflamingo. Ngunit napahinto sila nang dumating sila Gladius at Mok Vice saka sumugod pa ang mga bata nila at sabay-sabay na tumalon. Pero inatake sila nila Eles Abelio at Blue Gilly. Tapos dumating pa si Hodge Rudin at pinalo ang mga ito. Inihagis din nila si Ijo at isa-isang pinasabog ang mga kalaban sa ere. Kaya umalis na doon sila Luffy sakay ng kabayo ni Mr. Goldilocks. Pero aatake si Gladius kaya pinrotektahan sila ni Sai at kinalaban niya ito. Aatake din sana si Ijo pero dumating si Lao Ji. Saka sabay na sumugod sila Sai at Ijo sa dalawa. Pero nabiktima sila ng mga landmine ni Gladius. Nag-transform si Baby Five at tinamaan nito si Orlumbus. Tapos tumalon si Dun Chinjao patungo sa kanila kaya talsik ang mga ito. Dahil sa kakaibang bilis ni Dellinger ay hindi siya matamaan ni Eles Abelio. At sa pag-atake nito ay labis na nasaktan ng Fighting King kaya napatalsik siya. Ngunit dumating si Hodge Rudin na muntik nang tamaan si Dellinger. Pero dumating din si Mok Vice na dinaganan ng Giant gamit ang Devil Fruit nito. Natutuwa si Dagama sa mga kakampi niya pero sinabi ng mga ito na pansamantala lang ang alliance nila. Sila Luffy ay nagpatuloy sa pagsugod kaya pinasabog ang isang tore pero nakailag naman ang kabayo. Saka sumunod sila sa pamumuno ni Dagama para protektahan si Luffy. Kaya naman inatake na siya ni Dellinger. Pero hindi ito makatakas sa kapal ng taba ng lalaki. Pinaulanan sila ng mga bala pero hindi ito nakaapekto sa pagsugod nila sa palasyo. Saka gumawa si Cavendish ng daanan at gumamit pa ng jet gatling si Luffy tapos dumaan sila sa ginawang daan ni Mr. Goldie. Hinahanap nila Kinemon ang napakalakas na hilik nang makita na rin niya sa wakas ang nawawalang kaibigan na si Kanjuro kaya napaiyak ang samurai. Giit ni Kanjuro na hindi siya nagutom dahil sa kanyang kakayahang mag-drawing ng pagkain. Pagkatapos ay nag-drawing ito ng isang malaking sisiw sa pader. At gamit ang kakayahan ay nagkaroon ito ng buhay pero naisip ng mga tao na ang pangit ng drawing nito. Sumakay si Kanjuro pero nahihirapan na kagad ang alagang ibon. Kaya nang sumakay din si Kinemon ay hirap na hirap ito. Bago sila umalis ay nakiusap ang mga sundalo ni King Rico na tulungan din sila nitong makatakas doon. Kaya naman nag-drawing si Kanjuro ng mga hagdan para makatakas sila. Pero nagrereklamo pa ang iba na ang pangit daw ng hagdan. Patuloy na gumawa si Cavendish ng bagong daanan, ngunit pinagbabaril pa rin sila ng mga kalaban kaya pinagsisipa ni Blue Gilly ang mga ito. Pero dumating si Dellinger at sinipad din ito ang Longfeet Tribe. Naisip ni Cavendish na balak talaga ni Doflamingo na patayin ang lahat ng nasa isla kaya gumamit siya ng birdcage dahil ayaw niyang makalabas ang mga masasamang balita tungkol sa kanya. Kaya naman tatalunin
balalunin niya daw si Doflamingo. Pero ayaw pumayag ng mga kasama dahil sila daw ang papatay kay Joker. At mauubos na ang daan kaya muling hiniwan ni Cavendish ang bato hanggang sa makarating sila sa itaas. Ngunit doon ay nakita nila ang mga malalaki at nakakatakot na laruan. Pero hindi tumigil ang ating mga bida sa pagsugod. Tapos natumba ang isa pero gumapang ito patungo sa kanila at muntik na silang nakain. Patuloy sa kanilang labanan ng dalawang swordsmen pero pagkatapos umatake ni Pika ay hinihingal na ito. Tinukso siya ni Zoro pero nagalit si Pika at muling umatake ngunit nakailag ang binata tapos hiniwan ni Zoro ang kanyang katawan na bato pero nakatakas si Pika bago pa ito mapinsala. Tapos nagpalabas ito ng napakaraming matutulis na bato ngunit nakatakas ulit ang binata. Natuwa si Barto nang makita ang idol niyang swordsman. Nang makilala ni Rebecca na ang kalaban nito ay si Pika na isa sa top executive ni Joker. Sinabi ni Robin kay Zoro na kailangan nilang magtungo sa Flower Field dahil may ibibigay sila kay Lo. Subalit sumanib si Pika sa ginawa niyang golem dahil balak niyang suntukin ang tatlo habang nasa ere. Ngunit tumalo ng swordsman at pinuntirya ang kinaroroonan ni Pika kaya nahiwa rin sa gitna ang napakalaking golem nito. Saka nagpakilala si Zoro na siya ang magiging pinakamalakas na swordsman sa hinaharap kaya napaiyak si Barto sa kanyang nasaksihan. Samantala sa factory ay lumalaban na ang mga alipin na Tontate tribe sa mga bantay kaya kawawa ang mga ito sa kanilang kakaibang lakas. Dumating doon si Moji na hinahanap ang prinsesa. Pero nang malaman na wala doon ay pumasok siya sa loob. Samantala sa control room ay kumakain lang ang manager doon. Nang dumating ang isang bantay para magsumbong ay nagalit pa ito. Saka ito lumabas dala ang kanyang armas na vacuum. Patuloy pa rin ang pag-atake ng mga Tontate kaya walang magawa ang mga bantay sa bilis ng mga ito. Subalit sinubukan na naman silang lokohin ng mga bantay. Mabuti ay nilagyan ng isang duwende ng earplug si Chow kaya hindi na nito naririnig ang mga kasinungalingan kaya pinaikot-ikot ito at itinapon sa mga kasama. Ang apat ay tumalon at mula sa itaas ay umatake ang mga ito. Pero hindi din sila magkarinigan dahil sa mga earplug. Nalaman din ni Moji na wala talagang sakit ang prinsesa dahil naloko lang sila kaya kaagad nila itong hinanap. Hanggang sa makita nila ang isang pinto na nakalagay ang pangalan ng kanilang prinsesa. Pero nakita ng mga kasama ang keep out na sign kaya tumigil ang mga kasama pero hindi na nakahinto si Moji. Kaya sinabi ng mga ito na disappointed sila sa kanya. Pero nakita nila sa loob na tila isa lang itong storage. Samantala ang ibang duwende ay binubuksan ang gate. Muling binalibag ni Senior Pink si Frankie. Nang maisip ni Frankie na gentleman ito ay sinabi niyang may nakita daw siyang lola na nahihirapan. Umubra naman ito dahil nagtungo nga doon ang senior. Binubuksan pa rin ng Tontate tribe ang pinto nang dumating si Manager Queen na mukhang matanda kahit 20 anyos pa lang kaya pinagpapalo sila nito ng dalang vacuum. Tapos nagsimula itong higupin ng lahat ng mga duwende para hindi nila mabuksan ang gate ng factory. Ngunit sa kabutihang palad ay nabuksan na ito ni Frankie gamit ang kanyang lakas.